Hi guys, welcome back to my channel. First of all, tonight, we have to leave Sapa at babalik na tayo ng Hanoi. So yan sa likod ko, yan yung sleeper bus na sasakyan natin. Medyo mas mahal itong sleeper bus pero I think mas maganda siya compared sa una namin sinakyan. Ang pangalan nito is HK Bus Line. Nabook lang din namin ito sa Klook. I think around mga 970 pesos each. Kapag higher, pag lower bank yata mas mahal 1,000 plus. So ayun, pili lang kayo kung gusto niyo lower, mas mahal, pero ang higher 970 pesos. So yan, isa-isa siya, may kortina, hindi kagaya nung last time na walang kortina. Ngayon isa-isa at may kortina. Ayan. Yeah, HK Bus Lines. So ang binook namin, actually meron na siyang service na kinuha na kami from the hotel, diretso na kami dito. So kasama na yon sa package nila. And then in-avail namin yung pinaka-last nila na trip. Ayun yung first bus. Sa second bus kasi kami. Actually, yung sa likod, ayan. So, in-avail namin yung kanilang last trip na 11:30 PM para dadating kami sa Hanoi ng mga maybe 6 or 7 AM. Tapos, nagkuha lang kami ng hotel mapag-stayan ng gamit namin. Tapos, we still have few hours. Ayan na! We have few hours to explore Hanoi before tayo bumalik sa ating bansang Pilipinas. Let's go! As usual guys, bawal yung sapatos sa loob ng bus. So dito pa lang nagtatanggal na kami, ilalagay sa plastic. So, bawal ang sapatos sa loob para malinis. So guys, ito yung tsura ng HK bus. Di ba mas comfortable siya? May kanya-kanya kayong sariling ganyan kaysa yung una naming sinakyan. Pero mas mura yung una ha. Ayan guys. I-25. Ito? A24, A25. Yung I niya A. So, dyan dito ka. Ito? Okay. Atras pa? Hindi. Kasi magbibideo ka nito. Hindi. Okay lang. Kerel. Ayan guys. Dito tayo. Let's go. So yun guys. I think this is really much better. Meron kang privacy kasi meron kang kortina. So. Tadaan! So basically, meron siyang TV, no? Ayan. Meron kang own TV. Meron kang sariling water. Meron ka rin ditong remote control ng TV mo. Of course, nandito yung unan at yung kumot. Meron kang headphone para hindi ka, kung gusto mong makinig siguro ng TV. Yeah, I think this is more comfortable. Na mas mahal lang siya kasi yung una namin sinakyan mga around 500 pesos lang. But ito almost twice the price ng mga 970 to 1,000 pesos. So twice more expensive, but it's more convenient and you have privacy. Ito, makikita mo naman yung labas. Medyo mainit pa, sa tanggalin ko lang yung jacket ko. Nga pala guys, you can turn off the screen no, kung gusto nyo matulog. Sorry, pwede nyo i-off to. You can also turn off the lights if you want. Guys, I'm just gonna take some rest no, kasi ito na talaga yung tulog namin. Kasi bukas, pagkadating namin sa Hanoi, I will spend the morning pa exploring kasi I only have a few more hours in Hanoi before leaving Vietnam. So, kailangan kong makatulog ngayon para bukas may energy tayo mag-explore. So, that's it. I think I have to say goodnight and I'll see you tomorrow in Hanoi maybe? Or kapag if ever nag-stop pa yung bus, right? Let's go! Hey guys, look what I'm doing. Ayan. Try ko silang pagkasyahin and I will let you know later kung bakit ko ito ginagawa. But I have to do this first, okay? Okay guys, so I'm finally settled in and let me tell you the story, what happened, anong nangyayari sa life. Ang daming nangyayari today na sabay-sabay. It's okay, wala namang perfect na araw, walang perfect na life, but today is just too much. So here's what happened. Na-cancel yung flight ko. So nandito ako ngayon sa Hanoi, diba? Na-cancel yung flight ko from Hanoi to the Philippines kasi hindi ko sinakyan yung flight ko from Philippines to Hanoi. Okay? So, ang nangyari kasi, itong trip namin is together with my friends. Sumama lang talaga ako sa kanila. So, meron silang na-book na ticket for themselves. Tapos, nag-extra booking lang sila na para i-book nila ako. So, parang yung booking ko is separate, no? Hindi ako kasama dun sa booking ng mga friends ko. Nakahiwalay yung booking ko. So, hindi ko nagamit yung flight ko from Manila to Hanoi kasi nagkaroon ako ng trabaho sa Japan, sa Universal Studios, which is, I'm grateful naman na nangyari yun. So, dahil hindi ko na magagamit yun,
Kasi nga meron na akong ticket ng Japan to Hanoi, 'di ba? Kasi hindi na ako manggagaling sa Pilipinas, manggagaling na ako sa Japan dahil may trabaho ako sa Japan. And sagot naman ng brand yung plane ticket nun, no. So hindi ko na nagamit. So ini-expect ko kahit hindi ko siya nagamit, akala ko magagamit ko pa rin yung pabalik, 'di ba? Kasi nandito na ako sa Hanoi, galing ako sa Japan. Pero ini-expect ko meron akong flight na pabalik from Hanoi to Manila kasi yung nabook ko naman yung nabook ng friend ko, yung friend ko kasi nabook yung nabook naman ng friend ko is round trip. Tapos nung mag-add na sana ako ng luggage kasi may extra luggage ako from Japan, di ba? So mag-add ako ng luggage, hindi ko na makita yung booking, hindi ko na ma-retrieve yung booking. Tapos nag-email na rin ako doon sa airline, tapos sabi nga nila na it was canceled kasi no show daw. Akala ko, iba-iba pala kasi yung policy ng airlines, no? Hindi ko naman din masisi yung airlines kasi meron ding lapses sa part ko. I should have informed them na hindi ko gagamitin yung papunta pero gagamitin yung ipabalik. Pero nag-no-show kasi ako, tapos hindi kasi ako kasama sa booking ng mga friends ko. So even nag-check-in sila, nakahiwalay yung booking ko. So yung booking ko walang gumalaw, di ba? Walang nag-check-in, walang ganon. So akala ng airline, wala, hindi ko gagamitin. So nag-email ako na gano'n, wala daw kasi na-cancel na nga daw and stuff like that. Nangyari na kasi sa akin to dati sa Cebu Pacific naman. Ang airline ko pala is Vietnam Airlines, guys, no? Dapat. Nangyari na kasi to sa akin sa Cebu Pacific. Like nag-Taiwan ako, bumili ako ng round trip na Manila, Taiwan, tapos Manila kasi naka-sale. Pero hindi ko nagamit yung papuntang Taiwan kasi nanggaling ulit ako sa Japan kasi nagkaroon ulit ng lakad sa Japan. So ang flight ko papunta Japan to Taiwan. Pero ginamit ko yung pabalik, hindi naman na-cancel ni Cebu Pacific. So sa utak ko, okay, pwede ko rin magawa yun siguro sa Vietnam Airlines. Iba-iba pala yung airline policy. So ito na nga, di kagabi nung hindi ko na talaga sabi ko, oh my gosh, wala akong booking. So nagche-check na ako ng airline, kasi wala akong flight pabalik eh. So nag-check na ako kahapon. Ang mahal ng mga ticket from Hanoi to Manila, guys, 19,000, 26,000 yung mga Cebu Pacific kapag same day mo siya ibubook. Chinek ko yung flight in the next 3 days, super mahal. Super mahal. Ang OA mas mahal pa sa Japan. Parang feeling ko pupunta ako sa Australia, super mahal lang Hanoi to Manila ng same day or 3 days. Sabi ko, oh my God, merong 16,000 or 19,000, 20 plus thousand, plus wala pang luggage. Tapos dalawa pa yung luggage ko. I was so stressed na, oh my gosh. Alam mo, imbis na yung round trip ko na Hanoi, Vietnam, na book lang ng friend ko yun ng 7,000 plus, may luggage na. Tapos ngayon, na-cancel siya, magbubook ako ng papuntang Pilipinas, 20,000? And I was so stressed, oh my gosh. Nag-check pa ako sa ibang airline. Ang pinakamura ko nang nakita is itong flight ko ngayon, 9,700 pesos. Meron ng 23 kilos luggage and that is China Southern Airline. But the catch is, ngayon 16 pa lang, dapat ang flight ko 17 pa, but I have to fly agad-agad ngayon 16 kasi ito na yung pinakamura. Sa 17 bukas, ayun na nga, 20,000, 19 sa 18 ganun din, sa 19 ganun din. So sabi ko, okay, I'm just gonna fly ngayon 16 kasi ito yung pinakamura, 9,700. May 23 kilos na luggage na. But the catch is connecting flight to Guangzhou, China. Mura pero connecting flight. Pero what am I gonna do? 10,000 na difference, di ba? 10,000 pesos na difference. Okay, go na, mag-connecting flight na tayo. So that's what's happening ngayon, guys. Mag-connecting flight ako, Hanoi to Guangzhou, China, and then Guangzhou to Manila. At alam nyo kung ilang oras yung layover? 13 hours layover. Oh my God, guys. 13 hours layover. Pero nag-research ako, meron palang tinatawag na transit visa sa China. For example, meron kang connecting flight sa China, pwede ka palang makalabas ng airport for 24 hours. Meron ding 72 hours pero may iba-ibang requirements. So ang ginugol ko lang naman yung 24 hours. So basta meron ka lang plane ticket, passport, yung plane ticket na katunayan na magko-connecting flight ka. So dalawang ticket dapat yon. And then, ayun, meron kang passport. Parang yun lang naman.
Tapos magtatanong ka lang doon sa airport kung pwede ako mag-transit visa. So itatry natin yun. I hope magawa natin kasi ang tagal ng 13 hours. But ayun yung isang stress ko. Ang daming stress. Ang daming source of stress ko today, guys, but I'm trying to be composed. Alam mo yun, to be calm, maging kalmado pa rin. Although ang dami talaga nangyayari today. So that's our first problem. At least, sabi ko, i-go na natin 9,700 pesos na flight, mahal. Pero that is the best option. Kesa magbukas ako, 19,000, wala pang luggage, so abot yun ng mga 20,000+. So yun na, magko-connecting flight tayo to China. The second issue is, dalawa yung luggage ko. Ang free lang sa China Airlines is 23 kilos na luggage. Tinatry ko mag-advance booking, hindi ako makapag-add kasi hindi ako nag-direct booking sa China Airlines. No? Third party yung ginamit ko kasi mas mura kasi pag third party yung MyTrip, basta MyTrip yung pangalan. I cannot add luggage dun sa MyTrip kasi economy lang. Kung business class, meron na siyang 2 luggage. Pero economy lang kasi. So, kailangan ko mag-add ng luggage na dito mismo sa airport. So, sabi ko, okay, ano na yan, sige, itry natin, mag-add tayo ng luggage sa airport. Pero, nag-isip na ako in advance kagabi, like, inisip ko na talaga, sabi ko, worst case scenario, pag super mahal yung luggage, willing na ako iwan yung isa kong luggage. So, sineparate ko na yung luggage ko, yung lahat ng nabili kong sapatos, mga jacket na mahal, nandito sa 23 kilos, and then yung mga sando ko lang na nabili sa Lazada, Shopee, yung mga mura ko lang na damit na nabili sa Ukay, nilagay ko dito sa kabilang luggage kasi sabi ko if ever super mahal, willing na ako na iwan itong ikalawang luggage. And then true enough, nung nagpunta na ako dito sa airport, ang sinisingil nilang luggage fee for my extra bag is around 10,000 pesos. Sabi ko, oh my gosh, 10,000. Yung flight ko nga na may yung flight ko nga na may kasama na luggage, 9,700 lang. Tapos yung extra luggage, 10,000. Mas mahal pa yung extra luggage. Sabi ko, oh my God, sobrang mahal. So nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, okay, wait lang po. Let me call my friend, ganun, ibibigay ko yung iba kong luggage, ganun. So ang ginawa ko, yung 23 kilos, dinagdagan ko pa. Kinuha ko yung mga luggage ko dito sa kabila. Dinagdagan ko dun yung mga jacket ko na nabili sa GU sa Japan. Siniksik ko na talaga dun, ganyan. Tapos naging 24.9 kilo. Naging 24.9 kilos yung isang luggage. Tapos, ito na, siniksik ko pa dito yung iba. As in, ang dami ko lang dala, guys. Itong jacket ko, sinuot ko na ngayon kahit mainit pa ngayon. Tapos ito, napuno na to, guys. Maliit lang yung bag ko na North Face. Tapos ito, guys. Napuno na yan. Mukha lang yan maliit. Pero siksik, liglig at tumaapaw yung sando dyan. Yung mga sando at t-shirt ko dyan. As in, pinagkasya ko sila lahat. Although, hindi talaga kaya lahat. Meron pa rin mga naiwan na may mga naiwan ako na sando na super mura lang na mga sando sa Lazada. And then may mga skincare ako na I had to let go. May mga skincare products yung ganun. Hindi ko naman ginagamit pero lagi kong dinadala. Lagi kong dinadala yung may mga lotion, ganun. I had to let them go. Pero I'm just grateful na lahat ng sapatos ko nadala ko, 'di ba? May 6 ako na nabili na sapatos sa Japan kasi nga pang Christmas gift ko sa family. Lahat ng GU jacket ko na nabili sa Japan nadala ko. And basta lahat ng importante nadala ko. Yung naiwan ko lang talaga is yung mumurahin na mga sando and then yung luggage na nabili ko sa Japan. Kakabili ko lang noon, guys. Pero mura lang naman yun, mga 3,000 pesos lang yata yung luggage, ganun. Tapos yung mga sando, mura lang talaga yun. So ang ginawa ko, iniwan ko na lang siya dyan, guys. I don't have a choice. Like, instead na magbayad ako ng 10,000 pesos, yung cost ng luggage, siguro 3,000 yung luggage plus yung mga damit, sabihin mo mga 5,000 din. But it's okay, just let it. Ayoko talaga magbayad ng 10,000. Like, okay lang, sabi ko, bibili na lang ako ng mga bagong damit. And then, ito na nga, dahil nauna ako dito, di ba? Iniwan ko na lang talaga siya malapit sa lost and found. And then iniisip ko if ever may magnakaw, like willing, 'di ba? It's a calculated risk, 'di ba? It was a risk that I was willing to take, 'di ba? Willing ako mawala. 'Yun kasi nga wala namang sobrang importanteng gamit dun sa loob, and then the luggage, it's okay. Iniwan ko lang malapit sa may lost and found para if ever may makakita, mapupunta sa lost and found. Tapos mag-email na lang siguro ako din sa airport nila na I left my luggage, can I just pwedeng balikan ko na lang siya next time. Kasi yung friend ko,
si Alvin, kung nakita niyo sa Thailand vlog, no, yung katrabaho ko si Alvin, naiwan niya yung laptop niya sa airport ng naiwan niya yung laptop niya sa airport ng Thailand. Tapos ang nangyari, buti mga honest yung tao, may nag-surrender sa Lost and Found. Tapos in-email niya sa Lost and Found, sabi na pwede mong makuha yung laptop within 1 year. So ayan, babalikan niya na lang sa Thailand after 1 year. So I think that's what I'm gonna do here na lang din, no. Iiwan ko na lang dito and then email them, and maybe if I go back to Hanoi, then I can just get my luggage. Actually, may mga friends ako, di ba, nandito pa. Sabi nila na, kung gusto mo, kunin na lang namin yung luggage, ganyan-ganyan, like, para madala namin sa Pilipinas. But, sabi ko, okay, ako kasi, paano ba? Ako kasi talaga yung tipo ng tao na, unless life or death situation, ayokong i-bother yung mga ibang tao sa problema ko. I'm not sure kung may mga tao na makaka-relate sa akin. Siguro hindi siya magandang trait, no? Pero it's just me talaga. Personality ko siya na kapag may mga problema ako, ayokong ipasa yung hassle sa ibang tao. Like, it's my problem, let me deal with it, di ba? Kaya, ayun, actually, pinipilit nila ako, kunin lang namin ganyan, para kunin mo na lang sa Pilipinas. Sabi ko, it's okay. Like, don't stress yourselves. Like, okay ako. It was a calculated risk. Again, it was a calculated risk. It was a risk that I was willing to take. And it's my problem. Parang feeling ko, if ipapasa ko sa inyo yung burden, mas hindi ako komportable. Alam mo yun, mas hindi ako komportable na ipasa ko yung burden sa ibang tao. Kasi it will take time, di ba? Time na parang pupunta ka sa counter, and then I just respect my time so much na hindi ko kayang gawin sa ibang tao na I don't know, paano ko ba? I'm not sure kung may mga tao makaka-relate, pero it's just really me na parang, unless it's life or death situation again, ayoko na i-burden yung ibang tao. Mas magaan sa loob ko na wala akong naabalang tao. Alam mo yun, mas magaan sa loob ko na okay, mapupunta sa Lost and Found, kunin ko na lang, balikan ko na lang, at least meron akong reason to go back to Hanoi, ganun. That's why, I don't know, alam ko hindi siya magandang personality, pero ganun lang talaga ako. Kaya if ever, sorry sa mga tao, for example, may mga nagpapasabay sa akin, may mga Marvin, pwedeng pakibili ako. It's too much for me. Seryoso ka ba? Na para, kasi ako, I respect my time, I value my time so much, na parang hindi ko kayang magsabi. My friends know this, never ako nagsabi sa mga friends ko na, hey, pwede mo bang bilhan ako ng ganito sa Japan? But never. Kasi I value my time so much. Kasi if ever, kasi pag magaganon ka, di ba, yung time ng tao kukunin mo, di ba? Hindi lang yung sasabihin babayaran mo naman. The time, di ba? Very important sa akin yung time, That's why hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Kaya kapag may mga friends, I'm so sorry, I love you, yung mga friends ko, ang dami nagpapasabay sa akin. But I always tell them talaga na no. Aside sa wala akong luggage, look at what's happening to me right now. Wala akong luggage. May mga iba lang talaga akong gusto. And yung time ko whenever I travel, it's very valuable. Very, very valuable. And I cannot waste it. So, ayun. And then that's the second problem, but I was able to solve it. The third one is with regards to our family outing. So may outing kasi kami, and then puno na kasi Christmas season. Puno na yung ibang mga sakayan. So we had to book alternative ways which are more expensive, but it is what it is. I mean, I maybe magbo-book din ako ngayon, no? Ang dami lang talaga nangyari today. So maybe today, pag nakapagpahinga ako, I also have to think about that. And then there are also other family problems that we have, but it's okay. It's okay. But sometimes kasi like for example, like my parents, they're also kind of emotional, so I have to be not emotional, di ba? Kasi if they're emotional and I'm also emotional, like walang mangyayari. So parang if ever there are family problems, like it's okay, we can sort it out. It's we can make this happen. Ang dami lang, it's not a, I also just want to share to you that it's not an easy day for me, but it's okay. We're gonna
we're gonna look at the positive sides of things. Kahit ang hirap tingnan, saan ba yung positive side? Ang iniisip ko na lang, oh my gosh, maybe the reason kung bakit nangyayari to is kailangan ko talagang magpunta sa China. Kailangan ko mabisita yung Guangzhou, di ba? Kasi parang for the Vlogmas, we are going to Guangzhou. Oh my God. Pero actually, ganun na lang yung iniisip ko talaga. Like, never pa ako nakapag-Guangzhou, although hassle siya. But at least, makakapunta ko ng Guangzhou, di ba? Makakapasyal tayo ng Guangzhou. I can share to you kung paano yung process ng 24-hour transit visa if ever people are going to China and then you also want na parang mag-explore lang for 24 hours. Parehas natin matututunan. Hindi ko pa talaga alam lahat kasi wala kasi ako makitang concrete na answer sa internet. Meron lang sabi na 52 countries can do that. Pero pag chinecheck ko, di ko naman makita yung Philippines na eligible for that. Pero pag tinatype ko, can Filipino travelers avail of ganun, lumalabas naman yung ganong article. So, I am not sure guys, but malalaman natin pare-parehas if makakalabas tayo ng Guangzhou. If not, then we're just gonna explore the airport of Guangzhou. Yun na guys, bumili ako ng, may natitrabaho akong pera ng Vietnamese dong. Pinambili ko ng Vietnamese banh mi because I need energy to conquer all the problems din. Ang dami talagang problema today guys. Sa totoo lang. Ang dami talagang problema today, but ayun, wala namang perfect na life. If iisipin ko kasi na if magfo-focus ako dun sa problema na meron ako, what will happen, di ba? Anong mangyayari? Okay, may stress ako lalo, masisira yung ano ko. But if ito-try ko na i-train yung utak ko na ano yung mga positive na pwedeng mangyari sa pangit na situation na meron tayo, then diba, our day will become more better. But hindi ko nang sinasabi na I'm too strong, no? I'm also emotional sometimes, di ba? Parang sa dami ng mga nangyayari sa life, minsan parang am I really that strong? But maybe because the cold never budges. Wait lang. Ayan, masarap naman yung beef banh mi. And then, ang maganda doon, may explore natin yung Guangzhou, China. Magre-research pa ako guys. Ay ito, bibili ako ng eSIM kasi mahirap mawalan tayo ng SIM card ng internet sa China. Although strict ang China sa mga social media nung naka-block. But na find out ko before, diba nag-China na kami ng ate ko, if mag-eSIM ka pero i-on mo pa rin yung local SIM mo, yung Globe SIM mo, ganun for example. So wag mong i-on yung roaming ha. I-on mo lang yung SIM pero wag mong i-on yung roaming kasi matcha-charge ka. Tapos naka-eSIM ka, nakaka-access ka ng social media, but don't ever connect to the Wi-Fi. Kasi kung mag-connect ka sa, ganun nangyari sa akin, nung naka-eSIM ako, nakakapag-Instagram pa ako, Facebook, ganyan, kahit walang VPN, di ako nag-VPN nun. Tapos nag-try ako mag-connect sa Wi-Fi ng hotel, bugs, na-block ako, na-block. So, better mag-eSIM ka na lang, tapos don't ever connect to any Wi-Fi. So, ganun yung gagawin ko, para hindi ma-block, no? Mag-i-eSIM ako, magpe-purchase na ako ngayon kasi wala na akong Wi-Fi doon. For the money naman, Alipay ang China, no? Alipay. So, meron naman ako, na-download ko na yung Alipay before. Naka-connect naman yung credit card ko doon. China is mostly cashless, no guys? So, basically, you can do anything without cash. But sa train station yata, baka kailangan ng cash. But let's figure it out. And then, good thing, bumili na rin ako ng card. Diba? Kasi dati, nag-China na kami ng ate ko muna. So, I think that's all that we need. Ano pang mga requirements for China? Visa nga, but again, magta-transit lang naman ako. So, mag-a-apply ako dun ng visa pagdating ko. And then, what else do we need? E-travel? Hindi, galing ako dito, galing ako sa Hanoi, so hindi ko kailangan ng e-travel. Pag pauwi ng Pilipinas, kailangan ko ng e-travel. So, I think yun lang naman requirements ko, no? We'll figure it out, and then, tama na yung bad energy. Let's enjoy na. Too much na for today. I'm just gonna resolve all the issue, yung mga booking, yung mga family outing namin, and ay mga to. I'm just gonna research about China, and then I'll see you later. Pagpapunta na tayo sa Guangzhou. So yun guys, let's go! Hey guys, we arrived here at
Guangzhou, China. Diba? Ang saya. Ang galing ni Lord, no? Gusto niya pa talaga na dumaan tayo sa China para ma-vlog natin. Ay, wait lang, baka bawal mag-camera dito. May immigration. Ayan na guys! First time natin dito. Welcome to Guangzhou! Diba? Diba? Wala sa mga plano natin, pero plano ni Lord. Plano ni Lord na makapag-Guangzhou, China tayo. So, i-enjoy na lang natin yung few hours na nandito tayo. Diba? There's always reason for everything. And baka kailangan talaga natin dumaan dito. Let's go, Guangzhou! Ay, wait lang. Kasi magta-transfer ako. Hanapin ko muna yung transfer kiosk. Kasi ba connecting flight ako. Hindi yata ako agad-agad pwedeng pumunta sa immigration. Kailangan ko muna pumunta sa transfer. So, hanapin ko muna yan. Yeah, guys. This is Guangzhou. Ito yung airport nila. Let's go. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? For example, ayun yung arrow doon, sabi niya, arrivals, exit, baggage claim. Pero dito tayo pupunta sa transfer. Ayan, kasi magta-transfer tayo, di ba? Pero hindi ko mag-gets, wait lang. Kasi nung kinausap ko yung airline, yung China Southern, yung sinakyan ko, nung kinausap ko dun sa Hanoi, sabi ko, pipick upin ko na po ba sa Philippines yung luggage ko or kukunin ko pa sa China? Sabi nung staff, diretso na daw sa Philippines. So, hindi ko na kukunin dito sa China, which is, I prefer, mas gusto ko yun para wala lang hassle. Di ba? Diretso na sa Pilipinas. But always confirm to your airline kung i-pick up nyo pa ba sa connecting country nyo or diretso na sa final destination. Well, sabi naman sa akin, diretso na sa final destination. So, let's go. Ayun guys, parang same arrow lang naman yung arrivals tsaka transfer. So, go. Punta na lang tayo. Wait lang, immigration na yata to. Wait lang guys ha. So yun guys, so nandito tayo sa Guangzhou, China ngayon kasi meron tayong connecting flight going to the Philippines. So may 13 hours na layover dito. And then ang China kasi mayroon sila tinatawag na transit visa. You can stay for 24 hours dito sa China for as long as ma-meet mo lang yung few requirements. Sobrang simple lang ng requirements. Passport, tapos yung flight na magpapatunay na may connecting flight ka. Dapat confirm yung flight mo, tapos confirm din yung seat number mo, no? And then the next one is arrival card. Tatlo lang talaga yun. So I decided na mag-apply for a 24-hour transit visa para makalabas tayo sa airport. Di pumila na ako doon. Tapos sa pila, parang 6 kami. Or 5 kami. 2 foreigner, tapos 3 kaming Filipino. Ako yung Filipinong nauuna sa pila, pero 3 kami na magkakasunod. Kasi nagtatagalog sila, so naiintindihan ko na Filipino sila. Tapos yung 2 foreigner na nauna, parang mga Asian din. I'm not sure kung parang mga Korean, Taiwanese, basta Asian din na foreigner. Nakalagpas sila. So, binigay lang nila yung 3 requirements na yun, nakalagpas sila. And then, it was my turn na, di ba? Ako na yung unang Pilipinong pupunta doon. So, parang smiley face pa ako na parang, hello, good evening. Ganun, parang yung bungad ko pa na parang pang Miss Universe ba, na parang, hi, good evening. Tapos pinasa ko yung passport ko. Tapos sabi niya na, where are you going? Are you going to Canada? Hindi ko alam kung bakit Canada yung tinanong niya. Sabi ko, no, I'm actually going to the Philippines. Sabi ko na, I came from Hanoi, tapos may connecting flight ako dito sa Guangzhou, and then, punta ako sa Philippines. Sabi niya, why? Where are you from? Sabi ko, I'm from the Philippines. Nakikita mo naman yung passport ko. Tapos sabi, oh, why are you, sabi niya na, why are you staying in China? Sabi ko nga kasi may connecting flight ako ng few hours, 13 hours. I want to walk around the city, ganyan-ganyan. Tapos after nun, tumayo siya, tapos may tinawagan siya. Hindi ko naiintindihan yung usapan nila, pero may binanggit siyang Philippines. So for sure, sinasabi niya na merong Pilipino dito, gustong mag-transit visa, ganyan-ganyan, kasi may connecting flight siya. Paano, papayagan ba natin? Feeling ko ganun yung gist. Tapos after nun, bumalik siya. Tapos sabi niya na, sorry, you're not allowed to enter. Tapos ako sabi ko, may I know the reason why? Tapos sabi niya, we need hotel booking. Tapos sabi ko na, hindi, I did not book a hotel kasi I'm gonna stay for only few hours. Sabi ko, I just wanna walk around the city. Gabi na kasi ngayon guys. It's currently 7:20. Sabi ko, maaga rin yung flight ko bukas, 8 AM. So I don't think I need a hotel pa. Sabi niya, no, you cannot enter. So ako parang, I never felt so discriminated. Not until today. Grabe talaga. Tapos ako yung pinakaunang Filipino. Tapos may 2 pang Filipino na sa likod ko, no. May hotel booking sila guys.
pagpunta lang nila sa immigration officer, ang sabi daw agad sa kanila, where are you from? Philippines? Sabi agad no. Tapos nakita ko bumalik sila, sabi ko, ay, bakit? Sabi niya, tinakwil din daw sila. Sabi ko, akala ko may hotel booking kayo. Kasi yung hinahanap sa akin, wala daw ako hotel booking. Yung mga Filipino sa likod ko, may hotel booking sila. Pero ang sabi daw agad sa kanila, no, you cannot enter. I never felt so discriminated talaga in my entire life until today. Alam mo yun nga, may mga nagsasabi na yung mga Korean, di ba, parang discriminatory. Pero never ko na-experience yun. Sa Japan, never talaga. But today, I felt so discriminated. Not just because Filipino tayo, kami. Wala, hindi kami binigyan ng chance na maka-enter. And, na-hurt ako kasi na-enjoy ko yung Shanghai ko, yung Shanghai, China. Parang pinagmamalaki ko yung China. Tapos ngayon, parang, why? Why did you have to do this to me? Yung parang, pang Miss Universe pa yung bungad ko na, hi, good evening. Wala talaga, guys. Ang sakit. Ang sakit na parang, why? Just because we're from the Philippines. Anyway, things happen for a reason, no? And, siguro we are meant to explore the airport. Grabe yung mga pagsubok today, no? Ang dami mga pagsubok, but then, maybe, kailangan talaga mangyari lahat, no? Yung mga nangyayari today, it's not a good day sa akin, but maybe kailangan talaga siyang mangyari. May kailangan siguro ako matutunan. May silver lining. Wait! Ang hirap kumuha ng silver. Ano yung silver lining? Ba't hindi tayo nakapasok? Kasi dapat na meron tayong visa na hindi transit visa. Sige, mag-apply pa tayo. Nanggigigil na ako sa inyo talaga. Alam mo, parang dapat talaga next year, sabi ko magcha-China ako next year. Pero na-hurt ako. Parang, ayoko na sa inyo. Bala kayo dyan. Ginigil nyo talaga ako. Na-hurt talaga ako. Akala ko kasi ako lang, pero nung inano nila yung buong Pilipino, sabi ko, okay. Maiintindihan ko pa kung kailangan talaga ng hotel booking. No? Kung sinabi na wala akong hotel booking, okay, baka totoo nga na wala. Pero yung pati mga iba sa likod ko na may hotel booking naman, nung nalaman lang na feel, nandakat. Gigil ako sa inyo. Na-hurt ako kasi na-enjoy ko yung Shanghai. Nasabi ko, ala, ang ganda ng China. Alam mo, although merong alitan between Philippines and China, sabi ko, maganda naman yung Shanghai. Tsaka okay naman yung treatment sa akin sa Shanghai. But today, I felt like, I felt discriminated. I hate this. Let's go na. Kailangan ko makaharap ng silver line sa airport na to. Itong airport, pag walang maganda dito. Nanggigil. Pero in fairness naman, on the brighter side, malawak yung airport nila. Yan. Malawak yung airport. Malawak. Mayroon ako nakitang Family Mart doon sa may convenience store. Ayan. Malawak yung airport nila, pero makitid yung pag-uutak ng immigration. Sorry. Nanggigil. Nanggigil ako sa immigration officer na yun. Okay, maybe things happen for a reason, no? Like, some people are not nice, but it doesn't mean that we have to be like them, diba? If they can't be nice, let's still be nice, diba? Let's look at the brighter side of things. Kahit wala akong makita na brighter side, maybe, ayan, maluwag kasi yung airport. Ang ganda ng airport ng Guangzhou, maluwag, no? Yung makitid lang talaga yung utak ng immigration. Charis. Tigil na ako. Okay, so tara, hanapin na natin yung silver lining, di ba? Hindi naman sa lahat ng araw na nanalo ka, hindi naman sa lahat ng araw maganda, no? Pero kailangan maghanap tayo ng ways para maging maganda pa rin yung araw natin. So, tingnan natin kung ano bang maganda sa airport. Ayan, no, meron silang mga ganyan, duty free store ba to? Ayan, may mga ganyan sila. Oh my gosh, ang ganda ng pagkakaganda ng U. Yung kahit ano na lang makita mo dapat maganda. Lokohin mo yung utak mo. May mga restaurant sila dito na nakaganyan din. Ang saya kasi walang English. Kumbaga, inaano talaga nila na parang they love their language. Ganon, no? Dapat optimistic ka. May mga coffee shop, Pacific Coffee. Ayan. Tara. Punta pa tayo. May mapa sila eh. Check na natin. Terminal 2. Nasa Terminal 2 ako, guys, no? Okay, so that's the plan. China Southern. May premium lounge pala, oh.
But I think para sa mga business class yata yun. Economy lang tayo. Wag na nating dagdagan yung discrimination na maramdam. Nakaramdam na tayo sa immigration. Pag pumunta pa tayo dun sa China Southern, sabihin, may check your ticket? Sorry. The audacity to come here. Look at your ticket. You're just economy. This is business. Pero, sige, try natin. If ever, baka makapasok tayo. Ayun o. China Southern Lounge. Okay, sige, puntahan natin yan. Diba? Huwag nyo akong hinahamon. Sobra na yung pain and discrimination na naramdaman ko ngayon. So, any discrimination and any mga no's na sasabihin mo, no, you can't, hindi na ako affected. Na-train na yung utak ko tsaka yung puso ko. Okay. Ay, VIP. May nakasulat na VIP. May nakasulat na VIP eh. Ay. Ayan o. Ate, may nakasulat na VIP lounge. Hindi pa nababasa. Ay. For VIP lounge lang yata to. I-vlog lang natin. Kunyari ganun. Ah, okay. Ayan. Ayan. I think for the VIPs lang pala to. Pero mag-hi na lang tayo. Ayan, may mga lounge dito. Ngayon hindi pa tayo VIP, but next time yan, selfie na lang tayo. For future, charis. Ating nakakaya. Nakakaya. May nakasulat na VIP. Pero for future purposes, di ba? Advance ako mag-isip eh. Hindi ako VIP ngayon. Pero malamang next time, makaganyan-ganyan ako. Tapos parang pag ako naman ko, ganun, parang, sorry you can't enter. Charis. Yung parang yung ayaw mong ginawa sa iyo, ibabalik mo pala sa kapwa mo. Joke lang guys, hindi ako ganun. Hindi pa sorry. Kimi lang. Ano na yung susunod? Yung sa lounge, hindi tayo makapasok kasi VIP. Pero hindi ako nasaktan kasi alam ko naman na hindi talaga ako para doon. But let's check for more options. Ayan, meron ditong Jardin de Jade. O, diba? Or Jardin de Jade, ganun. Sige ako magkano yung presyo dito. 58, magkano kaya yun? 58 yuan, no? Chinese yuan yata dito. 88, 58. Layo lang ako ng konti. I-convert ko muna. Baka hindi ko kaya eh. 58 to 88 Chinese yuan. Kung magkano ba yun in pesos, ha? Wait lang. 468 pesos. Kaya naman. Sigo. Deserve natin to kasi parang niyurakan yung pagkatao natin kanina na parang no, you cannot enter Guangzhou. Parang dapat babawi ka na parang I cannot enter Guangzhou but I can enter this restaurant. With a price of 58 yuan. Because later and sooner I can buy you this restaurant on the immigration of hindi pa rin makamove on, no? May konting pain pa rin, guys. Kailangan kong gawin to. This is my coping mechanism para makamove on doon sa hindi tayo pinalabas. It's weird. Sana talaga hindi na lang ako nagparang hi, good evening. Hindi niya deserve yung ganong treatment. Dapat parang good evening. Ganun lang dapat yung iba yung energy na binigay ko sa na-receive ko. Let's go. Guys, meron silang mga playground. Kung meron kayong mga asamang kids, syempre nag-aantay kayo dito kasi hindi kayo pinalabas. Tapos ayan, pwede kayo dyan. May mga, ay, ang ganda ng lounge area na to kasi pwede kang makahiga-higa, oh. No? Okay din yung area na to kasi puno. Tapos may charging station pa dun. Ay, ang saya tumambay dyan. Hindi pa kayo tapos. Ito yung mga gates. Yan, malaki din yung airport. Alam mo, bigla akong naalala, dati di ba nag-China kami ng ate ko. Meron kami nakasabay na Filipino. Sa Shanghai, nagganon din siya, transit visa. Pero nakapasok siya. Or kasi umaga. Siguro, isang factor din na gabi. Pero bakit naman? Anong gagawin na? Di ba kasi gabi? Tapos, pero bakit? May difference ba kung gabi ka dumating? Anong gagawin namin sa China kung gabi kami dumating versus umaga? Kasi si ate girl, yung nakalala namin nga dun sa may Shanghai, nag-transit visa din siya, nakalabas siya ng 24 hours, pero umaga siya dumating. Tapos nag-explore siya ng umaga, tapos pagka hapon or gabi bumalik siya sa airport.
I'm not sure if that's also a factor, guys, no? Hindi ko naman kayo dinidishearten kasi baka naman pwede talaga. Hindi ko lang magets yung reason kung bakit hindi kami napayagan. Kasi yung sa akin nga wala daw ako hotel, pero may hotel naman yung mga iba kong kasama pero hindi sila pinayagan. So, I'm not sure. But you can still try, di ba? If ever pupunta kayo dito, just give it a try. Malay mo naman pwede talaga. Depende lang sa officer. Baka mapangit lang yung tulog ng mga officer ngayon. At nagkataon na tayo yung napagbuntungan ng kanilang bad vibes. Ito na guys, kain muna tayo. Ito parang mas mas affordable. Meron silang 29 lang, 29 yuan. Chicken feet, parang yung kinain natin ni Anson. Ayan feeling ko affordable to. Tapos meron din sila mga ganyang dessert to. 48 naman dun. Tanong ko muna if mag-accept sila ng card payment. Excuse me, do you accept card payment? Huh? Yeah? Credit card? Yeah, Visa. Okay? Visa masa. Alright, sure. Thank you. Yan, pwede daw Visa guys. But if ever hindi gumana yung Visa, meron naman akong Alipay. Pero try muna natin yung Gcash. Hey guys, kain lang tayo sa isang restaurant dito sa may airport. Para pasahin natin yung ating araw na marami mga pagsubok. Deserve natin ng masarap na pagkain. Let's go. Parang gusto ko to. Mas mahal, 68. Yeah, and then and then Coke Zero. Coke Zero. Zero? Yeah. So yun guys, since may free time ako, nagbabasa-basa lang ako ng mga comments and I try to respond kapag may free time ako. Tapos may nabasa ko ng comments sa Facebook, grabe. Sobrang nakaka-touch. Sabi niya na, "Hi Marvin, my mom loves you and your humor so much. She was diagnosed with stage 4 lung cancer. Kaya ngayong nandito siya sa hospital, yung vlogs mo yung pinapakinig namin sa kanya. Podcast yarn. Kasi di na siya makanood. Kaya please don't stop doing what you do." Wait lang, naiyak ako may tao. Sabi niya, in your own ways na, kaya please don't stop doing what you do. In your own ways, nakakatulong ka. Thank you so much. We're happy to see na malating mo kung nasan ka ngayon. Literally and figuratively. And we're proud of you kahit di naman tayo related. Thank you. And kaya. I pray for your mom's fast recovery and I pray for strength sa family nyo. I hope na you continue to be strong and God blesses you more. Yeah, God gives sana ma-bless niya kayo ng strength and good health din sa family and fast recovery ni mama. And just thank you so much. It's our food, guys. Sheshe. Ayan, laki pala ng serving. Even though I'm having a bad day, sometimes I tend to complain that I'm having a bad day, but other people are also like experiencing way more worse na feeling, na situation na meron sila. So it reminds me to be more grateful din sa kung anong meron ako at i-continue ko lang din yung ginagawa ko. So thank you for those messages. Nagiging emotional ako especially during these times na parang super bad ng day ko, tapos makakabasa ka ng mga ganun na your vlogs is helping me, you're making my day a little better. So thank you. Let's try to eat na. Huwag na tayong magdrama-drama dito. Ito yung ating noodle. Beef, ang pinili ko is beef noodle, no? Or gusto ko picturean natin. Huwag na. Sige, picturean ko lang, baka maisipan ko mag-IG story. Tignan natin. Ang sabaw. So, kung makita niyo para magutom din kayo. Okay. Let's try the sabaw first. Parang hindi ako masyado. Ay, maanghang. Okay. Ang lasang nalalasahan ko is anghang. Medyo, ano bang lasa yan?
Parang may kailangang sausaw. May kailangan ba i-add na toyo, ganun, or medyo nakukulangan ako sa lasa niya. Try natin yung noodle. Okay. Hindi ko alam kung ano yung lasa niya. Medyo maanghang na sabaw. Hindi naman siya sinigang kasi hindi siya maasim. Parang hindi rin naman siya tinola. Bulalo? Hindi rin naman. Siguro nga bulalo yung pinakamalapit na lasa bulalo, pero less beef na lasa. Parang anghang lang yung nalalasahan ko guys. Parang maanghang na sabaw. Parang sa mga cup noodles na maanghang, ganun lang siya. Pero wala masyadong flavor. Alam mo, yung chopsticks ko kasi, ganito ako mag-chopsticks guys, di ba mali? Tapos nung nasa Japan ako, ina-observe ko yun, di ba kumakain ako sa mga Sukiya, yung mga Yoshinoya. Ina-observe ko kung paano sila mag-chopsticks. Hindi ganun guys. Ito pala, nasa gitna ito. Ayan. Dapat nasa gitna. Tapos ngayon kasi, all this time kasi, ganito ako mag-chopsticks. So, nahihirapan ako mag-unlearn at i-learn yung ganyan. Pero, lately try ko na gawin yung tamang paghawak. Pero nahihirapan ako. Ate, wait. Can I just go back to my old habits? Diba? Nahihirap talaga ako kasi ganun ako kumawak. Pag ganun, sanay ako kasi. Mabigat talaga. Dito ko yun. Okay guys, next one. Try naman natin itong shrimp dim sum or hakaw yata ito. The hakaw? Alam ko may sinasawsawan to, pero walang sawsawan dito. Okay. Okay. Alright, pretty good. Yung shrimp, fresh naman siya sa panlasa ko. Pero nakukulangan lang ako ng medyo konting sabaw ng konti. Di ba medyo may sabaw yung konti ng hakaw? O Shaolong, baka Shaolong ba? Hindi naman Shaolong ba. Yung hakaw, alam ko may konting, hindi naman yung gumagano. May konting sabaw lang. Ito medyo nadadryan lang ako ng slight. But, tastes good naman yung shrimp. Fresh siya. Alam ko na, kaya sabi ko medyo nadadryan ako sa hakaw kasi walang sausawan, yung pala yung hinahanap ko. Diba minsan sinasawsaw siya, kaya pag kinakain mo siya may konti kang nalalasahan na parang liquid. Walang sausawan silang binigay na. Pero ang nangyayari, instead of sausawan, meron silang, pag ganito si Mayor guys, meron pa yung putok-putok, yung sinasabi ko sa inyo, pero maliit lang yung putok-putok nila. Yung kinain ko kasi sa Japan na putok-putok, yun yung malalaki talaga, na malalaking eggs. Ito small lang, so wala nga siya masyadong lasa yun. Pero may nag-a-add lang siya sa texture. But yan. Ayan yung kanilang, ito yung siomai. Diba sa atin siomai, pero sa China or sa Hong Kong, tawag nila yung siomai, matigas. S-I-U tas mai. Yung sa atin, S-I-O eh. Medyo on the softer side tayo. Siomai, pero sa kanila, siomai. Let's go. Bagong luto ang init. Okay. Okay. So far sa lahat ng kinain ko, ito yung favorite ko. Yung siomai yung favorite ko. Meron ulit siyang pork tsaka shrimp. Kung naalala mo yung kinain namin ni Anson dati sa Hong Kong, di ba meron siyang pork tsaka shrimp? Plus yung element ng pumuputok-putok na egg, pero wala masyadong lasa yung egg. More on sa texture lang siya nag-a-add ng value. So ayan lang guys. Busin ko lang ito, dami kong sinasabi. So yun guys, nag-card lang ako, no, yung GCash ulit na savings, yung Visa card. Ang bill ko is 114 yuan. Kinonvert ko sa Google, 919 pesos. Tapos, nag-text na yung GCash na ginamit yung card ko, ganyan. Tapos, ang kinaltas lang din is 919. So, same lang. No? Galing, walang charge. Kung ano yung conversion sa Google, yun lang din yung nakakaltas sa GCash ko.
So yeah, we can use your card na dito sa China, no? For as long as Visa and Mastercard. Alam ko parang lately lang yan na-accept kasi dati yung Alipay nila. Hindi ka pwede mag-connect ng mga Visa, Mastercard. Pero I think last year, 2023, doon sila nag-open na pwede nang gamitin yung mga Visa, Mastercard. So if you're going to China, yeah, I think you can use it. You can use your Visa and Mastercard, credit or debit cards. So guys, mag-board na tayo ng at last going back to the Philippines after ang daming mga naganap. But yeah. Guys, ang silver lining, meron palang TV ang China Southern, di ba? So yun yung silver lining natin. Makasakay ulit tayo ng may ganito. Music, games, and may movie ba? Meron Sky Movies. Ay, seryoso? Hey guys, subscribe tayo. Hi! Welcome to my vlog. Saan kayo galing? Osaka. Osaka. Nag-play. Connected tayo dito. Nice. Seryoso? Nakikita ka naman sa Osaka. Dito pa tayo kita. Tapos dito pa tayo. Hey guys, sakto. Kasi after Osaka, nag-Hanoi ako. Tapos ngayon, connected flight. Nice to meet you. Guys, we're back here in the Philippines. No, after tagal ng biyahe natin, after 3 countries, naging 4 pa pala dahil sa China. After 4 countries, we're back here in the Philippines, no. And okay yung China Southern plane, no. Ano pala siya, merong libre na pagkain. Hindi ko na kasi nakita nung binubook ko. Parang libre ng pagkain sa lahat ng passenger, kahit yung economy, may libre na siyang pagkain lahat. And then yung plane namin from Guangzhou to Philippines, merong libre na infotainment system, may mga TV, ganun pag mag-music, so that's good. And yung nakatabi ko pala si ate sa plane, same scenario sa kanila, 19 hours yung layover niya, pero hindi rin sila pinalagpas ng immigration. So parang very personal talaga yung atake, no? Kasi dati parang pwede naman, but siguro sobrang umiinit na talaga yung tension lately. And ayun, medyo personal yung atake. Kaming lahat, 4 din daw sila, 4 sila nakapila na Filipino. Lahat sila hindi pinapasok. Kami 3 kami nakapila, hindi rin kami pinapasok. But that's okay. I think that's the end of our Vietnam/route to China vlog. Maraming salamat sa pagsama sa akin, guys, and I'll see you again on the next one. Bye bye.